Isang nakakabinging kulog ang yumanig sa buong kapaligiran na para bang biyakin nito ang lupa sa dalawa. Napasinghap si Bianca at mabilis na napahawak sa kanyang dibdib. Muntik na niyang mabitawan ang hawak na tasa ng kape. Ang tunog na yon ay hindi lang basta galing sa langit. Naramdaman niya ang pagyanig nito hanggang sa sahig na tinatapakan niya. Ito ang Moy Kausukin Event Hook. Isang gabi ng bagyo na nagbabadya ng panganib kung saan ang kalikasan mismo ay tila nagwawala. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga dingding ng kanyang lumang bahay na parang isang galit na hayop na gustong pumasok. Ang ulan ay walang tigil sa pagbayo sa bubong, isang ingay na dati nagpapatulog sa kanya noong buhay pa ang asawa niyang si Berting. Pero ngayon, ito ay tunog ng purong kalungkutan at takot. Tumingin si Bianca sa litrato ni Berting na nakasabit sa dingding, bahagyang tabingi dahil sa lakas ng hangin. Hinaplos niya ang kanyang braso, tila niyayakap ang sarili. Malamig ang gabi, pero mas malamig ang pakiramdam ng mag-isa. 5 taon na. 5 taon na siyang nakikipag-usap sa katahimikan. 5 taon na siyang gumising na ang tanging katabi ay ang alaala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi na babalik. Ang tanging gusto lang naman niya ay isang payapang buhay sa bukid. Pero bakit pakiramdam niya? Bawat bagyo ay ipinapaalala sa kanya kung gaano siya kahina at kaisa-isa. Ito ang Moy Kaukamsuk, Emotional Hook. Ang pangungulila ni Bianca at ang kanyang kahinaan na nag-uugnay sa damdamin ng mga tagapakinig bago pa man magsimula ang tunay na aksyon. Muling kumulog, pero sa pagkakataong ito, may kasama itong ibang tunog. Isang tunog na hindi galing sa hangin o sa ulan. Parang iyak. Napakunot ang noo ni Bianca. Pinakinggan niyang mabuti. Baka guni-guni lang niya. Madalas siyang dayain ng kanyang pandinig kapag sobrang tahimik o kapag sobrang ingay ng bagyo. Pero naulit ito. Isang mahina, nanginginig, at desperadong yak ng bata. Galing ito sa direksyon ng lumang bodega sa likod bahay. Agad na nawala ang takot ni Bianca sa kulog at napalitan ito ng matinding pag-aalala. Sino ang nasa labas sa ganitong klaseng panahon? Kinuha niya ang kanyang flashlight at ang malaking payong na nakasabit sa pinto. Isinuot niya ang kanyang boots nang mabilisan. Pagbukas niya ng pinto, agad siyang sinalubong ng malakas na hangin. Muntik na siyang matumba. Ang ulan ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tao po? May tao ba dyan? Sigaw ni Bianca. Pero nilamon lang ng hangin ang kanyang boses. Pinilit niyang maglakad sa putikan. Ang flashlight ay sumasayaw sa dilim habang hinahanap niya ang daan patungo sa bodega. Ang bodega na yon ay luma na. Ginagamit na lang imbakan ng mga lumang gamit sa pagsasaka at dayami. Kung may tao man doon, hindi ito ligtas na lugar. Nakita niya ang pinto ng bodega. Bukas ito at humahampas-hampas dahil sa hangin. Nasira na ang trangkahan. Pumasok si Bianca, basang-basa at nanginginig. Hello, may tao ba rito? Tawag niya ulit. Itinutok niya ang ilaw sa mga sulok. Walang sumagot. Tanging ang patak ng ulan mula sa butas na bubong at ang langit-ngit ng kahoy ang naririnig niya. Aalis na sana siya. Iniisip na baka pusalang o ligaw na aso ang narinig niya nang biglang may gumalaw sa ilalim ng isang tumpok ng mga sako ng mais. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang puso niya ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Itinutok niya ang ilaw sa sako. Napasinghap si Bianca at napatakip ng bibig. Sa ilalim ng maruruming sako at lumang trapal, may 3 pares ng mata na nakatingin sa kanya. 3 batang babae, magkakamukha. Marahil ay nasa 5 taong gulang pa lamang sila. Basang-basa sila, nanginginig sa ginaw, at magkakayakap ng mahigpit na parang iisang katawan. Ang kanilang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Ang batang nasa gitna, na tila siyang pinakapangahas sa 3,
ay mas humigpit ang yakap sa dalawa niyang kapatid nang makita ang ilaw. Takot na takot ang mga mata nito. Diyos ko! Bulong ni Bianca. Agad siyang lumuhod sa sahig, hindi alintana ang dumi. Huwag kayong matakot, sabi niya sa pinakamalambing na boses na kaya niyang gawin, kahit na siya mismo ay nanginginig din. Ako si Tita Bianca, hindi ko kayo sasaktan. Ibinaba niya ang flashlight para hindi masilaw ang mga bata. Napansin niya na ang mga damit nila ay pangmayaman, pero punit-punit at puno ng putik. Hindi sila taga rito. Paano sila nakarating sa liblib na lugar na ito sa gitna ng bagyo? May napansin si Bianca na isang piraso ng papel na nakasipit sa kamay ng isa sa mga bata. Lukot na lukot ito at may mga mantsa ng tubig, pero parang iniingatan ito ng bata na parang ginto. Anong pangalan ninyo, mga iha? Tanong ni Bianca habang inaabot ang kanyang kamay. Hindi sumagot ang mga bata, pero ang isa sa kanila, yung may hawak ng papel, ay dahan-dahang iniabot ito kay Bianca. Kinuha ito ni Bianca. Binuksan niya ang papel sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang sulat kamay ay magulo, parang isinulat habang tumatakbo o habang nasa loob ng umaalog na sasakyan. Ang tinta ay kumalat na dahil sa ulan, pero nababasa pa rin ang mensahe. Binasa ni Bianca ang nilalaman at bawat salita ay parang yelo na bumabalot sa kanyang puso. Sa sino mang makakabasa nito, parang awa niyo na. Itago ninyo ang mga anak ko. Ang pangalan nila ay Kara, Mia at Lara. Wala na akong oras. Alam kong mahahanap niya ako. Ang ama nila, si Rocco. Siya ay demonyo. Papatayin niya ako. At papatayin niya rin ang mga bata kapag nakuha niya ang gusto niya. Huwag na huwag ninyo silang isusuko sa mga pulis. Bayad na sila ni Rocco. Walang ligtas. Ikaw na lang ang pag-asa nila. Iligtas mo sila. Ipaglaban mo sila. Isang nagmamakaawang ina. Nabitawan ni Bianca ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa tatlong bata. Rocco? Pulis? Papatayin. Biglang nagbago ang tingin niya sa mga paslit na nasa harap niya. Hindi lang sila mga biktima ng bagyo. Sila ay mga biktima ng isang bagay na mas masahol pa sa bagyo. Isang matinding takot ang gumapang sa likod ni Bianca. Siya ay isang hamak na biyuda lamang. Wala siyang kapangyarihan. Wala siyang pera. Paano niya mapoprotektahan ang tatlong batang ito laban sa isang taong tinatawag na demonyo ng sarili nilang ina? Pero nang tumingin ulit siya sa mga mata ng mga bata, nakita niya ang sarili niya. Ang takot, ang pag-iisa, ang pangangailangan ng karamay. Biglang naalala ni Bianca ang pakiramdam nung namatay si Berting. Ang pakiramdam na walang sasalo sa'yo kapag nadapa ka. Hindi niya pwedeng hayaang maramdaman yon ng mga batang ito. Hinubad ni Bianca ang kanyang makapal na jacket at ibinalot ito sa tatlong bata. Halik kayo, sabi niya. Mas matatag na ngayon ang kanyang boses. Doon tayo sa loob ng bahay. Ligtas kayo sa akin. Walang mananakit sa inyo. Aakayin na sana niya ang mga bata. Patayo nang biglang. Blag, blag, blag. Isang malakas na kalampag ang narinig mula sa main gate ng kanyang bakuran kahit na malayo ito sa bodega. Natigilan si Bianca. Napahawak ang mga bata sa kanya ng mahigpit. Ang batang si Kara ay napasinghap at tinakpan ng bibig ng kapatid. Sinundan iyon ng tunog ng makina ng isang sasakyan na pilit pumapasok sa putikan. At pagkatapos, isang boses ng lalaki ang sumigaw, nangingibabaw sa ingay ng ulan. Tao po! Buksan ninyo ito! Alam naming may tao dyan! Nanigas si Bianca. Ang dugo sa kanyang muka ay tila naubos. Sino yon? Mga pulis ba? O si Rocco? Tumingin siya sa pinto ng bodega. Pagkatapos ay sa tatlong batang nanginginig sa takot sa kanyang paanan. Ang tahimik at malungkot na buhay ni Bianca ay tapos na. Ang bagyo ay hindi lang nagdala ng ulan. Nagdala ito ng digmaan,
sa mismong pintuan ng kanyang tahanan. At sa gabing ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi lumaban. Taniyuit. Ang boses ng lalaki sa labas ay pamilyar. Hindi ito ang malalim at nakakatakot na boses na inaasahan ni Bianca mula sa isang demonyo. Ito ay ang boses na sanay na siyang marinig tuwing umaga. Si Don Gustavo, ang kanyang kapitbahay. Kahit na nabunutan siya ng tinik, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin nawawala. Anong ginagawa ni Don Gustavo dito sa ganitong oras, sa gitna ng bagyo? Shh! Bulong niya sa 3 bata. Magtago kayo dyan at huwag kayong aalis. Huwag kayong gagawa ng kahit anong ingay. Maliwanag? Tumango ang mga bata. Ang kanilang mga mata ay bilog na bilog sa takot. Mabilis silang sumiksik sa likod ng mga sako ng palay. Ang kanilang maliliit na katawan ay halos hindi na makita sa dilim. Huminga ng malalim si Bianca. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Inayos niya ang kanyang damit at buhok at sinubukang maglakad ng normal palabas ng bodega at pabalik sa kanyang bahay. Ang pagkalampag sa gate ay mas lumakas pa. Sandali lang! Sigaw ni Bianca habang binubuksan ang pinto ng kanyang bahay. Ang lakas ng hangin ay halos itulak siya pabalik. Nakatayo sa labas ng kanyang gate si Don Gustavo. Suot ang isang makapal na dilaw na kapote. Nasa likod niya ang kanyang mamahaling pickup truck. Ang mga ilaw nito ay tumatagos sa kurtina ng ulan. Bianca Hija! Salamat sa Diyos at gising ka pa! Sigaw ni Don Gustavo. Nag-aalala lang ako sa'yo. Mag-isa ka lang dito, kaya sinilip kita kung okay ka lang. May kung anong hindi tama. Si Don Gustavo ay hindi kailanman naging ganito kamaalalahanin. Madalas ay tinataasan lang siya nito ng kilay kapag nagkakasalubong sila. Okay lang po ako, Don Gustavo. Medyo malakas lang po talaga ang bagyo, sagot ni Bianca. Pilit nang ngumingiti. Salamat po sa pag-aalala. Sigurado ka? Baka kailangan mong lumikas. Pwede kang tumuloy muna sa mansyon. Alok nito. Pero ang mga mata nito ay hindi sa kanya nakatingin. Ang mga mata nito ay lumilibot. Tinitingnan ang kabuuan ng kanyang maliit na bahay, ang kanyang bukid at ang bodega na kalalabasan lang niya. Hindi na po kailangan. Sanay na po ako. Matibay naman po itong bahay na pamana ni Berting. Sagot ni Bianca. Biglang naging protektado sa kanyang tahanan. Sige, kung yan ang sabi mo, sabi ni Don Gustavo. Tila may pagkadismaya sa kanyang boses. Mag-iingat ka, Hija. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Tumangulang si Bianca. Pinanood niyang bumalik si Don Gustavo sa kanyang sasakyan at umalis. Pero habang papalayo ang mga ilaw ng sasakyan, hindi mapakali si Bianca. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pag-iinspeksyon. May hinahanap si Don Gustavo. O may tinitingnan. Mabilis siyang bumalik sa bodega. Pwede na kayong lumabas. Ligtas na, sabi niya sa mahinang boses. Isa-isang lumabas ang 3 bata mula sa kanilang pinagtataguan. Agad silang tumakbo at yumakap sa mga binti ni Bianca. Naramdaman niya ang kanilang panginginig. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Bianca. Hindi niya alam kung anong panganib ang papasukin niya, pero isa lang ang sigurado siya. Ang mga batang ito ay nangangailangan niya. Halik kayo, mga anak, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ang salitang anak ay lumabas sa kanyang bibig ng napaka-natural. Pumasok na tayo sa bahay. Magpapainit tayo at maghahanap ng masasarap na pagkain. Dinala niya ang 3 sa loob ng kanyang maliit na tahanan. Ang bahay na dati simbolo ng kanyang kalungkutan ay biglang nagkaroon ng buhay. Pinaliguan niya sila isa-isa sa maligamgam na tubig. Ginamit niya ang mga luma, ngunit malinis na damit na itinago niya mula sa kanyang mga pamangkin. Habang pinupunasan niya ang buhok ng isa sa kanila, napansin niya ang mga pasa sa kanilang mga braso. Maliliit at bilog na pasa na parang marka ng mahigpit na pagkakahawak ng isang matanda. Nanginig ang kamay ni Bianca sa galit. Anong klaseng halimaw ang kayang gawin ito sa sarili niyang mga anak? Pagkatapos nilang magbihis,
Pinakain niya sila ng mainit na sopas at kanin. Gutom na gutom sila, kumakain na parang ilang araw nang hindi nakakita ng pagkain. Si Mia at Lara ay unti-unti nang nagiging komportable. Ngumingiti na sila paminsan-minsan. Pero si Kara, ang pinakamatanda sa tatlo, ay nananatiling tahimik. Nakatingin lang ito sa kawalan. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at takot na hindi nababagay sa isang bata. Nang matapos silang kumain, inayos ni Bianca ang kanyang kama para sa kanila. "Dito muna kayo matutulog ngayong gabi, okay?" Sabi niya. Malambot yan at mainit. Humiga ang tatlo, magkakatabi. Si Bianca naman ay umupo sa isang silya sa tabi nila. Binabantayan sila. Sa katahimikan ng gabi na ang maririnig na lang ay ang humihinang ulan sa labas, tinitigan ni Bianca ang tatlong anghel na natutulog sa kanyang kama. Isang pamilya. Ganito pala ang pakiramdam. Ang magkaroon ng mga taong aalagaan, poprotektahan. Biglang nagkaroon ng saysay ang kanyang paggising sa umaga. Pero kasabay ng kaligayahang yon ay ang takot. Paano niya bubuhayin ang tatlong bata? Ang kita niya sa bukid ay sapat lang para sa kanya. Paano kung magkasakit sila? Paano kung mahanap sila ni Rocco? Tumingin siya sa TV na nakabukas pero nakamute. Karaniwan ay mga lumang pelikula ang palabas sa ganitong oras. Biglang may news flash na lumabas sa screen. Isang pamilyar na mukha ang bumungad sa kanya. Isang gwapo, mukhang kagalang-galang na lalaki na nasa edad 40. Nakasuot ito ng mamahaling suit. Ang pangalan sa ilalim ng kanyang larawan ay Rocco Del Mar. Itinaas ni Bianca ang volume. Ang kilalang negosyante na si Mr. Rocco Del Mar ay nananawagan sa publiko. Sabi ng news anchor, ayon sa kanya, ang kanyang asawa na si Dahlia, kasama ang kanilang tatlong anak na triplets, ay nawawala matapos umano itong magkaroon ng postpartum depression. Labis na nag-aalala si Mr. Del Mar at nag-aalok ng malaking pabuya sa sinumang makakapagturo sa kinaroroonan ng kanyang mag-iina. Ipinakita sa screen ang isang family picture. Si Rocco'y isang magandang babae na marahil ay si Dahlia at ang tatlong batang babae na ngayon ay mahimbing na natutulog sa kama ni Bianca. Hindi makapaniwala si Bianca sa kanyang naririnig. Isang mapagmahal na ama? Nag-aalalang asawa? Ito ba ang demonyo na tinutukoy sa sulat? Ang media ay nasa panig niya. Ang buong bansa ay nasa panig niya. Paano niya lalabanan yon? Biglang bumangon si Kara. Gising na pala ito at nakatingin din sa TV. Hindi kumukurap ang mga mata nito. Dahan-dahang itinaas ni Kara ang kanyang nanginginig na daliri at itinuro ang mukha ni Rocco sa screen. Tumingin ito kay Bianca at sa unang pagkakataon, mula nang dumating sila, nagsalita ito. Isang salita lang. Isang salita na puno ng takot at pagkasuklam. Isang salita na sumira sa lahat ng kasinungalingan sa TV. Halimaw. Ang salitang halimaw ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas malamig pa kaysa sa hanging dala ng bagyo. Agad na pinatay ni Bianca ang telebisyon na para bang ang pagpatay dito ay buburahin din ang mukha ni Rocco sa isipan nilang lahat. Lumuhod siya sa harap ni Kara at hinawakan ng maliliit nitong balikat. Nandito si Mama, bulong ni Bianca, at sa pagkakataong yon, buong puso niyang inangkin ang titulo. Hindi hahayaan ni Mama na may manakit sa inyo. Pangako yan. Niyakap niya si Kara ng mahigpit at naramdaman niya ang pagsiksik din ni Mia at Lara sa kanilang yakapan. Isang maliit na pamilya na nabuo sa gitna ng takot at panganib. Sa sandaling iyon, isang bakal na pader ang tila itinayo sa paligid ng puso ni Bianca. Nawala ang takot. Ang pumalit ay isang matigas at malamig na determinasyon. Hindi na siya ang Bianca na yumuyuko sa bawat pagsubok. Ngayon, isa na siyang ina. At gagawin niya ang lahat para sa kanyang mga anak. Kinabukasan sumikat ng araw na parang walang nangyaring bagyo. Pero para kay Bianca, ang tunay na bagyo ay ngayon palang magsisimula.
Nagdesisyon siyang panatilihin muna sa loob ng bahay ang mga bata. Hindi sila pwedeng makita ng kahit sino. Ang kanyang maliit na bukid at bahay ang kanilang naging buong mundo. Sa loob ng ilang araw, ang kanyang tahimik na tahanan ay napuno ng ingay at tawanan. Tinuruan niya silang magbasa gamit ang mga lumang libro ni Berting. Naglaro sila ng taguan sa likod ng mga puno ng saging. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, narinig muli ni Bianca ang sarili niyang tumawa. Pero ang anino ng panganib ay laging naroon. Kailangan niyang pumunta sa bayan para bumili ng pagkain at gatas. Isang gawain na dati simple, pero ngayon ay puno ng panganib. Maiwan muna kayo dito, bilin niya sa 3. Ilock ninyo ang pinto at huwag kayong magbubukas kahit kanino maliban sa akin. Huwag din kayong lalabas. Maliwanag? Tumango ang 3. Si Kara bilang panganay ang humawak sa susi. Opo, Mama. Sagot nito. Ang boses ay seryoso. Sa palengke ng bayan, naramdaman ni Bianca ang pagbabago. May mga bagong mukha. Mga lalaking mukhang hindi taga roon na tahimik na nagmamasid sa mga sulok. Mga agila na naghahanap ng kanilang biktima. Narinig niya ang usapan ng mga tao. Naku, kawawa naman talaga si Sir Rocco, sabi ni Aling Nena, ang tindera ng gulay. Nakita mo ba siya sa TV kagabi? Halos maiyak habang nananawagan para sa kanyang mag-iina. Ang gwapo pa naman at mukhang mabait. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa kanyang bayong. Kung alam lang nila. May nag-post pa nga sa Facebook, dagdag ng isang bumibili. Nagbigay daw ng malaking donasyon si Sir Rocco para sa mga nasalanta ng bagyo dito sa atin. Isa raw siyang bayani. Isang bayani na may mukha ng demonyo. Nagmamadali si Bianca sa kanyang pamimili. Bawat anino ay tinitingnan niya. Bawat sasakyang dumadaan ay kinakabahan siya. Pakiramdam niya ay may libo-libong matang nakatingin sa kanya. Pag-uwi niya, isang malamig na takot ang sumalubong sa kanya. Ang kanyang munting maisan na malapit ng anihin ay sira-sira. Ang mga puno ng mais ay tila sinadyang yurakan at baliin. Ito ang inaasahan niyang kita para sa susunod na buwan. Ngayon, wala na. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Si Don Gustavo. Ito ang unang hakbang, ang unang babala. Kinagabihan, habang pinapatulog niya ang mga bata, naramdaman niyang may nagmamasid sa kanila mula sa labas. Sinilip niya ang bintana. Walang tao. Pero naramdaman niya. Ang pakiramdam na ikaw ay isang daga na pinaglalaruan ng pusa bago ito patayin. Pinilit niyang ipagsawalang bahala iyon. Kailangan niyang maging matatag para sa mga bata. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng almusal, napansin niyang hindi pa lumalabas ng kwarto ang mga bata. Karaniwan ay maaga silang nagigising para maglaro. Pumasok siya sa silid. Nakita niyang mahimbing pang natutulog sina Kara at Lara. Pero si Mia, ang pinakamasayahin sa 3, ay nakabaluktot at nanginginig sa ilalim ng kumot. Hinawakan ni Bianca ang noo nito. Napasigaw siya sa gulat. Nag-aapoy sa lagnat si Mia. Ang balat nito ay sobrang init at ang paghinga nito ay mababaw at mabilis. Sinubukan niya itong punasan ng basang bimpo. Pinainom niya ng gamot para sa lagnat na luma na niyang itinago. Pero walang nangyari. Mas lalo lang tumaas ang lagnat ni Mia. Nagsimula na itong magdeliryo. Bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Alam ni Bianca ang kailangan niyang gawin. Kailangan ni Mia ng doktor. Kailangan niya itong dalhin sa health center sa bayan. Pero ang bayan ay puno ng mga mata ni Rocco. Ang paglabas niya kasama ang isang bata ay parang pagsuko na rin, parang paglalagay ng target sa kanilang mga likod. Tumingin siya kay Mia na nahihirapan. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana, sa daan patungo sa bayan, ang daan patungo sa kaligtasan o sa kapahamakan. Hindi, wala siyang pagpipilian. Hindi siya pwedeng magtago habang ang isa sa kanyang mga anak ay nag-aagaw buhay. Kara Lara,
Bantayan ninyo si Mia, sabi ni Bianca. Ang boses ay nanginginig pero desidido. Babalik agad si Mama. Binalot niya si Mia sa makapal na kumot. Itinatago ang mukha nito. Binuhat niya ito ng maingat. Ang bigat ng bata sa kanyang mga braso ay tila bigat ng buong mundo. Bawat hakbang palabas ng pinto ay isang malaking sugal. Pero para sa isang ina, walang sugal na hindi niya tatawirin para sa kanyang anak. Kahit na ang kapalit nito ay ang kanilang mga buhay. Ang bawat hakbang patungo sa bayan ay parang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Mahigpit ang yakap ni Bianca kay Mia na para bang ang yakap na yon ay isang kalasag na poprotekta sa kanila mula sa masasamang mata. Ang hangin ay mainit at maalinsangan. Ang alikabok mula sa daan ay dumidikit sa kanyang pawisang balat. Bawat mukhang nakakasalubong niya ay tinititigan niya. Kaibigan ba o kaaway? Nang marating niya ang health center, ang dibdib niya ay parang sasabog sa kaba. Ang lugar ay puno ng mga tao, mga nanay na may dalang sanggol, mga matatandang naghihintay ng kanilang gamot. At may mga lalaking hindi niya kilala. 2 lalaki na nakatayo malapit sa pinto. Maayos ang kanilang pananamit. Masyadong maayos para sa isang maliit na bayan. Hindi sila nakapila. Nagmamasid lang sila. Ang kanilang mga mata ay parang salawin. Sinusuri ang bawat pumapasok at lumalabas. Mga tauhan ni Rocco. Sigurado siya. Napalunok si Bianca. Humanap siya ng upuan sa pinakasulok na bahagi ng silid, malayo sa pinto. Maingat niyang inupo si Mia sa kanyang kandungan at mas hinigpitan pa ang pagkakatakip ng kumot sa bata. Tanging ang maliit na butas para sa paghinga ang iniwan niya. Tita Bianca, ang init po. Ungol ni Mia na nagsisimulang magising. Shh, anak. Sandali na lang ito. Bulong ni Bianca. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isa sa mga lalaki ang nagsimulang maglakadlak, 2 lalaki na nakatayo malapit sa pinto. Maayos ang kanilang pananamit. Masyadong maayos para sa isang maliit na bayan. Hindi sila nakapila. Nagmamasid lang sila. Ang kanilang mga mata ay parang salawin. Sinusuri ang bawat pumapasok at lumalabas. Mga tauhan ni Rocco. Sigurado siya. Napalunok si Bianca. Humanap siya ng upuan sa pinakasulok na bahagi ng silid, malayo sa pinto. Maingat niyang inupo si Mia sa kanyang kandungan at mas hinigpitan pa ang pagkakatakip ng kumot sa bata. Tanging ang maliit na butas para sa paghinga ang iniwan niya. Tita Bianca, ang init po. Ungol ni Mia na nagsisimulang magising. Shh, anak. Sandali na lang ito. Bulong ni Bianca. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isa sa mga lalaki ang nagsimulang maglakad-lakad. Ang mga mata nito ay gumagala sa bawat sulok ng waiting area. Papalapit ito sa direksyon nila. Napahigpit ang hawak ni Bianca sa kumot. Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nagdarasal sa lahat ng santo na maging invisible sila. Bawat hakbang ng lalaki ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Isang hakbang, 2, 3. Nasa tapat na nila ito. Diyos ko, huwag po. Huwag ninyo siyang hayaang tumingin dito. Dasal ni Bianca sa kanyang isip. Hihinto na sana ang lalaki sa tapat nila nang biglang may tumawag mula sa loob ng klinika. Number 23, Ginoong Reyes, pasok na po. Natigil ang lalaki. Lumingon ito sa kasama niya, umiling, at bumalik sa pwesto nila malapit sa pinto. Nakahinga si Bianca ng maluwag. Ang hangin na pinigil niya sa kanyang dibdib ay tila sabay-sabay na lumabas, pero alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Bawat segundo na naroon sila ay isang segundong papalapit sa kapahamakan. Susunod na po, sigaw ng isang nurse habang lumalabas. Tumingin ito sa listahan. Si Bianca? Napatingin ang nurse sa direksyon ni Bianca. Nanlaki ang mga mata nito sa pagkakilala. Bianca? Bianca Sandoval? Ikaw nga! Sabi ng nurse sa masayang boses.
Siya si Elena, ang dati niyang kaibigan noong high school. Ang saya sa mukha ni Elena ay nagdulot ng mas matinding kaba kay Bianca. Ang boses nito ay masyadong malakas. Nakuha nito ang atensyon ng lahat, kasama na ang dalawang lalaki sa may pinto. Mabilis na umiling si Bianca. Isang halos hindi mapansing senyas na nagsusumamong huwag nang mag-ingay. Naintindihan agad ni Elena. Ang nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng pag-aalala. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kaibigan at ang batang may sakit na pilit nitong itinatago. "Ah, pasok ka na," sabi ni Elena na mas mahina na ang boses. "Emergency yata yan. Halika, unahin na kita." Mabilis na tumayo si Bianca at sumunod kay Elena, papasok sa maliit na examination room. Sa pagdaan niya, naramdaman niya ang matatalim na tingin ng mga tauhan ni Rocco na nakatutok sa kanyang likod. Nang maisara ang pinto, halos manghina ang mga tuhod ni Bianca. Inihiga niya si Mia sa kama. "Anong nangyayari, bihing?" tanong ni Elena habang kinukuha ang temperatura ni Mia. "Sino ang batang yan? At bakit para kang nakakita ng multo?" "Elena, tulungan mo ako." Pakiusap ni Bianca. Ang boses ay basag na. "Wala akong pwedeng sabihin ngayon. Pero parang awa mo na. Kailangan naming makaalis dito nang hindi kami napapansin." Tiningnan ni Elena ang resulta sa thermometer. 40 degrees! Sobrang taas ng lagnat niya. Kailangan siyang ma-injeksyonan agad ng gamot. Habang abala si Elena sa paghahanda ng gamot, sa labas naman ng health center, isang pamilyar na pickup truck ang huminto. Bumaba si Don Gustavo para kunin ang kanyang buwanang gamot para sa alta presyon. Sa kanyang pagpasok, napansin niya ang dalawang lalaking nakatayo sa pinto. Mga tauhan ni Rocco. Alam niya dahil nag-usap na sila. Ibig sabihin, malapit na sila. Sumilip si Don Gustavo sa maliit na siwang ng pinto ng examination room at doon nakita niya ito. Nakita niya si Bianca. At ang pinakaimportante sa lahat, nakita niya ang batang hawak nito. Isang matagumpay at ganid na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito na ang pagkakataon niya. Ito na ang baraha na magpapabagsak kay Bianca at magbibigay sa kanya ng lupang matagal na niyang inaasam. Mabilis niyang kinuha ang kanyang cellphone, nagtago sa isang sulok at tinawagan ng isang numero. "Sir Rocco," sabi niya sa mahinang boses, "may maganda akong balita sa inyo at meron din akong munting healing." Sa loob ng klinika, tapos nang gamutin ni Elena si Mia. Bumaba na ng kaunti ang lagnat nito pero kailangan pa rin ng masusing pag-aalaga. "Bianca, makinig ka," sabi ni Elena habang naglalagay ng mga gamot sa isang supot. "May daanan ng mga staff sa likod. Doon kayo dumaan. Mas ligtas doon." "Salamat, Elena. Utang ko sa iyo ang buhay namin," sabi ni Bianca, niyakap ang kaibigan. "Mag-iingat ka, Bing. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, magpakatatag ka," bilin ni Elena. Dala-dala si Mia na ngayon ay mahimbing nang natutulog. Dahan-dahang lumabas si Bianca sa likurang pinto. Sumilip muna siya sa kaliwat kanan. Nang makitang walang tao, mabilis siyang naglakad. Halos takbuhin na niya ang daan pauwi. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat anino ay tila isang kaaway. Nang sa wakas, ay matanaw na niya ang kanyang bahay, isang alon ng ginhawa, ang bumalot sa kanya. Ligtas sila. Sa ngayon, pagpasok niya sa bahay agad siyang sinalubong nina Kara at Lara. "Mama, si Mia po." "Okay na siya, mga anak. Natutulog na," sabi niya habang inihiga si Mia sa kama. Niyakap niya ang dalawang bata ng mahigpit. Tapos na ang panganib. Ikinandado niya ang pinto. Isinara ang lahat ng bintana. Sa loob ng kanilang munting tahanan, pakiramdam niya ay ligtas sila. Pero nagkamali siya. Ilang minuto pa lang ang nakalipas. Isang malakas at autoritatibong katok ang yumanig sa kanilang pinto. Hindi ito ang katok ni Don Gustavo. Iba ito.
Mas mabigat, mas nakakatakot. Sinundan ito ng isang boses na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Binibining Bianca Sandoval, buksan ninyo ang pinto. Ito ang pulisya. May dala kaming search warrant para sa bahay na ito. Ang salitang pulisya ay parang isang kulog na yumanig sa pundasyon ng munting bahay ni Bianca. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga braso niya ay automatikong yumakap kina Kara at Lara, na ngayon ay nanginginig sa takot sa likod niya. Police? Search warrant? Paanong? Si Don Gustavo, naisip niya, siya ang nag-ulat. Siya ang tumawag sa kanila. Bianca Sandoval, kung hindi ninyo bubuksan ang pinto, pipilitin naming pumasok. Sigaw ulit ng boses sa labas. Walang pagpipilian si Bianca. Alam niyang kung sisirain nila ang pinto, mas matatakot ang mga bata. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakita ang katapangan na wala naman talaga siya. Magtago kayo sa ilalim ng kama. Bulong niya sa dalawang bata. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Mabilis na gumapang ang dalawa sa ilalim ng lumang kama na gawa sa kawayan. Si Mia naman ay mahimbing pa ring natutulog, walang kamalay-malay sa panganib na paparating. Dahan-dahang lumakad si Bianca papunta sa pinto. Bawat hakbang ay tila 1 milya ang layo. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang hepe ng pulisya ng kanilang bayan, si Chief Acosta, kasama ang 2 pa niyang tauhan. Ang mukha ni Acosta ay seryoso at walang emosyon. "Magandang hapon po, Chief," sabi ni Bianca. Pinipilit na maging kalmado. "Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" "May natanggap kaming ulat na may mga batang iligal na itinago sa pamamahay na ito," diretsong sabi ni Acosta. Hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Ipinakita nito ang isang papel. Ito ay isang search warrant. "Wala pong katotohanan yan, Chief," tanggi ni Bianca, kahit na ang puso niya ay halos lumabas na sa kanyang bibig. "Ako lang po ang nakatira dito." Hindi siya pinansin ni Chief Acosta. "Halughugin ninyo ang buong bahay," utos nito sa kanyang mga tauhan. Pumasok ang 2 pulis. Ang isa ay nagtungo sa kusina, habang ang isa ay pumasok sa kwarto. Narinig ni Bianca ang pagbukas ng mga aparador, ang paggalaw ng mga gamit. Narinig niya ang paghinto ng pulis sa tapat ng kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, naghihintay sa sigaw na magsasabing, "Heto sila!" Pero wala siyang narinig. Lumabas ang pulis mula sa kwarto. "Wala, Chief. Malinis ang kwarto." "Wala rin dito sa kusina," sabi naman ng isa pa. Napakunot ang noo ni Chief Acosta. Tumingin ito kay Bianca na may pagdududa. "Sigurado ba kayo?" tanong ni Bianca. "Sinayang ninyo lang ang oras ninyo." Aalis na sana sila nang biglang tumahol ang isang aso sa labas. Napatingin si Acosta sa direksyon ng lumang bodega. "Ang bodega?" sabi ni Acosta. "Tingnan ninyo rin doon." "Wala pong laman yon, kundi mga lumang gamit," protesta ni Bianca. "Kung wala, edi wala tayong problema," sagot ni Acosta, at naglakad na sila patungo sa bodega. Sumunod si Bianca, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig. Paano niya nagawang kalimutan ang lumang hamruo, wine cellar, sa ilalim ng sahig ng bodega? Iyon ang perpektong taguan, pero huli na. Binuksan ng isang pulis ang pinto ng bodega. Madilim sa loob. Ginamit nila ang kanilang mga flashlight. Nakita nila ang mga sako, ang mga lumang araro, at nakita nila ang isang maliit na pultahan na gawa sa kahoy sa sahig na natatakpan ng dayami. "Ano to?" tanong ng pulis. "Lumang cellar lang po yan," sagot ni Bianca, nanginginig. Binuksan ng pulis ang pultahan. Itinutok nito ang ilaw sa madilim na butas. At doon, sa ilalim, magkakayakap sina Kara at Lara. Nakatakip ang kanilang mga bibig, pero ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng sukdulang takot. At sa tabi nila, si Mia, na nagising na dahil sa ingay. "Bingo!" sabi ng pulis. Gumuho ang mundo ni Bianca.
Ilang oras ang nakalipas sa isang malamig at walang lamang kwarto sa mansyon ni Don Gustavo. Naganap ang isang pulong. Nakatayo si Rocco Del Mar sa harap ng bintana, nakatalikod. Ang kanyang postura ay iritado. Sa harap niya, nakaupo si Don Gustavo, pawis na pawis kahit malamig ang kwarto. Hindi ko maintindihan, sabi ni Rocco. Ang boses ay mahinahon pero puno ng panganib. Sabi mo nakita mo ang babae at ang isa sa mga anak ko. Bakit wala silang nahanap? Sir Rocco, nakita ko po talaga sila. Sigurado po ako. Giit ni Gustavo. Baka naitago niya sa ibang lugar. Matalino ang babaeng yun. Matalino? O baka naman incompetent lang ang mga pulis mo dito? Tanong ni Rocco. Dahan-dahang humarap. Ang kanyang mukha ay kalmado, pero ang kanyang mga mata ay parang apoy. Hindi po, sir. Ginawa po namin ang lahat. Hindi sapat, sigaw ni Rocco. At sa isang iglap, hinablot niya ang isang mamahaling florera at ibinato ito sa dingding. Nabasag ito sa libu-libong piraso. Napatalon si Don Gustavo sa takot. Kailangan ko ang mga batang yon, Gustavo, sabi ni Rocco habang papalapit sa matanda. Ang lolo nila sa side ng nanay nila ay malapit ng mamatay at ayon sa kanyang huling habilin, ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat, ay mapupunta sa 3 apo niya. Pero kung wala ang mga apo, ang pinakamalapit na kamag-anak ang makakakuha. At ako yon. Naiintindihan mo ba? Oo po, Sir Rocco, nanginginig na sagot ni Gustavo. Pero may isang kondisyon, dagdag ni Rocco. Kailangan kong patunayan na ako ay isang mapagmahal na ama na ginawa ang lahat para mahanap ang kanyang mga anak. Kaya kailangan ko sila buhay. At kailangan ko naman ang lupang yon, Sir Rocco, sabi ni Gustavo. Naglakas loob. Nalaman na ng mga tauhan ko. Kumpirmado. Mayaman sa lithium ang bukid ng babaeng yon. Milyon-milyon ang halaga nun. Ngumisi si Rocco. Kung ganoon, pareho pala tayo ng interes. Naglakad siya pabalik sa bintana at tumingin sa direksyon ng bukid ni Bianca. Ayoko na ng larong pusa't daga, Gustavo, sabi ni Rocco. Gusto kong tumakbo ang daga palabas ng lungga niya. Gusto kong siya mismo ang magdala sa akin ng mga anak ko. Paano po natin gagawin yon? Humarap ulit si Rocco at sa pagkakataong ito, isang demonyong nangiti ang nasa kanyang mga labi. Susunugin natin ang longganisa. Sa maliit na bahay, yakap-yakap ni Bianca ang 3 bata. Hindi na sila pinusasan, pero ang utos ay house arrest. Bawal silang lumabas. Sa unang pagkakataon, nagsalita si Cara. Kasalanan ko po. Bulong nito. Dapat po hindi na lang tayo lumabas. Umiling si Bianca at hinaplos ang buhok ng bata. Walang may kasalanan dito, anak. Walang-wala. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para sa 3 ito ay mas malakas pa sa takot na nararamdaman niya para kay Rocco. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Bigla silang nakarinig ng mga sigaw mula sa labas. Mga sigaw ng kanilang mga kapitbahay. Sumilip si Bianca sa bintana. Nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang nakita. Ang bodega. Ang bodega nila ay nasusunog. Ang apoy ay mabilis na gumagapang. Nilalamon ang lumang kahoy. At ang hangin ay malakas, tinatangay ang apoy papunta sa direksyon ng kanilang bahay. Hindi ito aksidente. Ito ay isang mensahe at isang bitag. Mako. Ang apoy ay isang gutom na halimaw. Nilalamon nito ang lumang kahoy ng bodega. Ang bawat pagkalagitik ay parang isang halakhak mula sa impyerno. Ang usok ay makapal at maitim. Pumapailan lang sa kalangitan at tinatakpan ng liwanag ng mga bituin. Mama! Mama! Natatakot po kami! Sigaw ni Lara. Ang mukha ay nakasubsob sa palda ni Bianca. Ang unang pumasok sa isip ni Bianca ay hindi ang nasusunog na ari-arian, kundi ang 3 bata. Kailangan niyang ilayo ang mga ito.
Mabilis niyang hinawakan ang kanilang mga kamay at inilayo sila sa bahay, patungo sa kalsada kung saan mas ligtas sila. Ang kanilang mga kapitbahay na nagising dahil sa ingay at liwanag ay nagsimulang maglabasan. May dalang mga timba ng tubig, may sumisigaw na tumawag ng bumbero. Ang bayanihan ay nabuhay sa gitna ng trahedya. "Bianca, anong nangyari?" Tanong ni Mang Carding, ang pinakamatandang magsasaka sa kanilang lugar, habang nagmamadaling maghakot ng tubig. "Sinadya po ito, Mang Carding, sinadya po ito." Sagot lang ni Bianca, ang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin sa apoy. Habang tinutulungan ng mga kapitbahay na apulahin ang apoy, isang alaala ang biglang pumasok sa isip ni Bianca. Isang alaala na nagpalamig sa buo niyang katawan, ang maliit na baul ni Berting. Nasa loob iyon ng bodega. Ang baul na naglalaman ng lahat ng alaala ng kanilang pagsasama, mga lumang litrato, mga sulat, ang pinatuyong bulaklak na una nitong ibinigay sa kanya. Iyon na lang ang natitirang pisikal na koneksyon niya sa kanyang yumaong asawa. "Hindi," bulong niya. "Mga anak, dito lang kayo kay Aling Susan," sabi niya sa tatlong bata. At bago pa man may makapigil sa kanya, tumakbo siya. Tumakbo siya pabalik, papunta sa nasusunog na bodega. "Bianca, huwag! Delikado!" sigaw ng mga tao. Pero hindi siya nakinig. Ang isip niya ay nakatuon lang sa iisang bagay. Hindi niya pwedeng hayaang maging abo ang mga alaala ni Berting. Pumasok siya sa loob. Ang init ay nakakapaso. Ang usok ay humahapdi sa kanyang mga mata at lalamunan. Halos wala siyang makita. Sa isang sulok, nakita niya ito. Ang lumang baul na gawa sa kahoy. Gagapangin na sana niya ito nang biglang isang nagbabagang biga mula sa kisame ang bumagsak sa kanyang harapan. Napasigaw siya at napaatras. Ang pagbagsak nito ay yumanig sa buong istruktura. Dahil sa pagyanig, isang bagay ang nahulog mula sa isang tagong kompartimento sa itaas, malapit sa kinabagsakan ng biga. Hindi ito kahoy, bakal ito. Isang maliit at itim na kahon na bakal. Klang! Gumulong ito sa sahig, malapit sa kanyang paanan. Nagtaka si Bianca. Hindi niya alam na may ganito sa loob ng bodega, pero wala siyang oras mag-isip. Mabilis niyang dinampot ang mainit na kahon at niyakap ito kasama ang baul ni Berting. At mabilis na tumakbo palabas. Paglabas niya, sakto namang gumuho ang buong bubong ng bodega. 1 segundo lang. Kung nahuli siya ng 1 segundo, kasama na siyang natabunan doon. Hingal na hingal si Bianca. Umuubo dahil sa usok. Nilapitan siya ng mga kapitbahay. "Salamat sa Diyos at ligtas ka." Nang humupa na ang kanyang paghinga, tiningnan niya ang 2 bagay na hawak niya. Ang baul ni Berting at ang misteryosong kahon na bakal. Mainit pa rin ito. Mayroon itong maliit at lumang kandado. Ginamit ni Bianca ang 1 piraso ng bakal para sirain ito. Pagbukas niya, hindi mga litrato o sulat ang laman, mga dokumento. Kinuha niya ang nasa pinakaibabaw. 1 opisyal na papel, 1 deed of sale. Binasa niya ito at nanlamig ang buo niyang katawan. Ang bukid, ang lupang tinitirhan niya ay hindi na nakapangalan sa kanya o kay Berting. 1 taon bago mamatay si Berting, ipinagbili na pala ito at ang pangalan ng bagong may-ari. Dahlia Del Mar, ang ina ng mga bata. Nanginginig ang mga kamay ni Bianca habang kinukuha ang susunod na papel. Isa itong sulat. Sulat kamay ni Berting. "Mahal kong Bianca, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Patawarin mo ako kung may mga bagay akong inilihim sa iyo. Ginawa ko lang ito para protektahan ka at para protektahan ang pamilya ko." Ang babaeng nagngangalang Dahlia Del Mar, siya ang matagal ko nang nawawalang kapatid. Nakita ko siya ilang taon na ang nakalipas. Nakulong siya sa isang masalimuot na buhay kasama ang isang malupit na lalaki, si Rocco.
Hindi siya makaalis. Kaya naisip ko ang isang plano. Ang lupa natin, Bianca. Ito lang ang naisip kong paraan. Ipinangalan ko sa kanya ang titulo. Para kung sakaling kailanganin ninyang tumakas kasama ang kanyang mga anak, mayroon siyang lugar na matatakbuhan. Isang lugar na legal na pag-aari niya. Isang lugar na hindi pwedeng kunin ni Rocco. Hindi ito pagtataksil sa iyo, mahal ko. Ito ay pagtulong sa aking kadugo. At ngayon, alam kong naiintindihan mo na. Ang mga batang kasama mo, hindi sila iba sa atin. Sila ang mga pamangkin ko. Sila ang mga pamangkin mo. Pamilya natin sila, Bianca. Ipaglaban mo sila. Nagmamahal, Berting. Sa ilalim ng sulat ay may isa pang dokumento. Ang birth certificate ni Dalia Sandoval na kalaunay naging Delmar. Magulang, pareho ng mga magulang ni Berting Sandoval. Nabitawan ni Bianca ang mga papel. Ang mga butil ng luha ay nagsimulang pumatak mula sa kanyang mga mata. Luha ng lungkot, ng pagkaunawa, at ng isang bagong tuklas na lakas. Hindi siya isang estranghero na naawa lang. Hindi siya isang tagapag-alaga lamang. Siya ang tita. Siya ang natitirang pamilya ng mga batang ito sa panig ng kanilang ina. Ang lupang ito ay pag-aari ng mga bata. Sila ang may karapatan. Isang nag-aalab na galit at pag-asa ang sabay na umusbong sa kanyang puso. Ngayon, mayroon na siyang armas, ang katotohanan. Tumingin siya sa tatlong bata na papalapit sa kanya. Ang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ngumiti siya sa kanila. Isang ngiti na ngayon lang niya naibigay. Isang ngiti ng isang tunay na pamilya. Okay lang ang lahat, sabi niya. Lalaban tayo. Pero habang sinasabi niya iyon, isang mabagal at sarkastikong palakpak ang narinig mula sa kadiliman. Sa likod ng mga nagkakagulong kapitbahay, dahan-dahang humawi ang mga tao. At mula sa anino, lumabas si Rocco Delmar, nakangisi. Sa likod niya ay may 4 na malalaking lalaki, lahat ay may hawak na armas. Ang galing, sabi ni Rocco. Ang boses ay malamig at puno ng pangungutya. Napakagandang palabas, isang biyudang nagiging bayani, isang ina na lumalaban para sa kanyang mga anak-anakan. Itinigil niya ang kanyang pagpalakpak at tumingin ng diretso sa mga mata ni Bianca. Ang nangisi sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng isang malamig at walang awang utos. Tapos na ang laro, Bianca. Ibigay mo sa akin ang mga anak ko. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip. Ang apoy sa likuran nila ay tila lumiliit kumpara sa apoy ng galit sa mga mata ni Bianca. Yumuko siya at may ibinulong sa tenga ni Cara. Ano man ang mangyari, tumakbo kayo papunta kay Mang Carding. Huwag kayong lilingon. Tumango si Cara. Ang maliliit niyang kamao ay nakakuyom. Hinarap ni Bianca si Rocco. Ang katawan niya ay isang pader sa pagitan ng halimaw at ng 3 anghel. Hindi sila sayo, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matigas na parang bakal. At hinding-hindi mo sila makukuha. Isang halakhak ang kumawala sa bibig ni Rocco. Isang halakhak na walang saya. Talaga? At sino ka para pigilan ako? Isang hamak na magsasaka? Isang byuda na walang laban? Ako ang tita nila, deklara ni Bianca. At ang bawat salita ay may bigat ng katotohanan na kagagaling lang niyang matuklasan. At ang lupang tinatapakan mo ay pag-aari nila. Kaya kung mayroon mang dapat umalis dito, ikaw yon. Natigilan si Rocco. Ang nangisi sa kanyang mukha ay bahagyang nawala. Paanong nalaman ng babaeng ito? Mga walang kwentang salita, sabi ni Rocco. Pilit na binabawi ang kanyang kumpiyansa. Papel lang yan. Ang kapangyarihan ay nasa akin. Sumenya siya sa kanyang mga tauhan. Kunin ang mga bata. Nagsimulang maglakad ang 4 na lalaki. Ang kanilang mga mukha ay walang emosyon. Pero bago pa sila makalapit, ang mga kapitbahay ni Bianca, sina Mang Carding, Aling Susan, at ang iba pang magsasaka ay humarang sa kanilang daan.
Subukan ninyong galawin ang mag-iinang yan. Kami ang makakalaban ninyo. Sigaw ni Mang Karding, hawak ang kanyang itak na pang-ani. Hindi ninyo kilala kung sino ang kinakalaban ninyo, mga matatanda. Banta ng isa sa mga tauhan ni Rocco. Pero hindi natinag ang mga magsasaka. Sila ay mga taong hinubog ng lupa, matitigas, matitibay, at handang ipaglaban ng isa't isa. Habang nagaganap ang tensyon sa pagitan ng mga magsasaka at mga tauhan ni Rocco, nakita ni Bianca ang pagkakataon. Ngayon na, sigaw niya. Tinulak niya ang tatlong bata papunta sa direksyon ni Mang Karding. Mabilis na tumakbo sina Kara, Mia at Lara. Galit na napamura si Rocco. Huwag ninyong hayaang makatakas. Dalawa sa kanyang mga tauhan ang humabol sa mga bata. Pero ang dalawa pa ay mabilis na lumapit kay Bianca. Hinawakan siya ng mga ito sa magkabilang braso. Nagpumigla si Bianca. Sinipa niya ang isa, pero masyado silang malakas. Dinala nila si Bianca sa harap ni Rocco. "Matalino ka," sabi ni Rocco. Hinawakan ang baba ni Bianca ng mahigpit. Pero hindi sapat ang talino laban sa dahas. Isang malakas na sampal ang dumapos sa pisngi ni Bianca. Napadaing siya sa sakit. Nalasahan niya ang dugo sa kanyang labi. Pero sa halip na matakot, mas lalo lang siyang nagalit. Tiningnan niya si Rocco ng may pagkasuklam. "Kahit anong gawin mo," sabi ni Bianca sa pagitan ng paghingal, "hinding-hindi ka nila mamahalin. Alam nila kung sino ka. Alam nila ang ginawa mo sa nanay nila." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Rocco na parang isang suntok. Ang kanyang pagkukunwaring kalmado ay nabasag. "Manahimik ka," sigaw niya at sinampal ulit si Bianca. Bumagsak si Bianca sa putikan. Ang mundo niya ay umikot. Ang sakit ay gumapang sa buo niyang katawan. "Mama!" Narinig niya ang sigaw. Tumingin siya. Si Kara. Huminto ito sa pagtakbo. Bumalik ito. "Huwag mo, Kara! Tumakbo ka!" Sigaw ni Bianca. Pero huli na. Isa sa mga tauhan ni Rocco ang mabilis na nakahabol at binuhat si Kara. Nagpupumiglas ang bata. Sumisigaw at kumakagat. Pero walang nagawa. "Pakawalan ninyo siya!" Sigaw ni Bianca. Sinusubukang bumangon. Dinala ng lalaki si Kara sa harap ni Rocco. Hinawakan ni Rocco ang buhok ng sarili niyang anak. "Tingnan mo," sabi ni Rocco kay Bianca. Ang boses ay puno ng tagumpay. Ang pamilya ay laging nagbabalikan. Tumingin siya kay Kara. "Halika na, anak. Uuwi na tayo. Hindi ikaw ang tatay ko. Isa kang halimaw. Pinatay mo si Mommy." Sigaw ni Kara. Ang mga luha ay bumubuhos sa kanyang mga mata. Ang pag-amin na yon mula sa isang bata ay nagpatahimik sa lahat. Kahit ang mga kapitbahay ay napasinghap, ang mukha ni Rocco ay naging kasing itim ng gabi. Binitawan niya si Kara na parang isang basahan. Mga walang utang na loob. Bulong niya. Sakto namang dumating ang mga pulis kasama si Chief Acosta. Pero hindi sila pumanig sa mga biktima. "Anong nangyayari dito?" tanong ni Acosta. Pero ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Rocco, tila naghihintay ng utos. "Chief, salamat at dumating ka," sabi ni Rocco. Muling ibinalik ang kanyang maskara ng isang nababagabag na ama. "Ang babaeng ito ay kinidnap ang mga anak ko. At ngayon, sinasaktan pa niya sila at tinuturuan ng mga kasinungalingan." "Isang kasinungalingan yan!" sigaw ni Bianca. "Patahimikin yan," utos ni Rocco. Isa sa mga pulis ang lumapit at tinutukan ng baril si Bianca. "Arestuhin siya," sabi ni Chief Acosta na parang isang tuta na sumusunod sa kanyang amo. Arestuhin siya sa salang kidnapping at child abuse. 2 pulis ang lumapit kay Bianca at pinusasan siya. Hindi na siya lumaban. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lang sa 3 bata na ngayon ay magkakayakap at umiiyak habang hawak ng mga tauhan ni Rocco. "Mama, Mama, huwag ninyo siyang kunin." Ang mga sigaw na yon ay parang mga punyal na tumutusok sa puso ni Bianca
habang hinihila siya palayo. Tiningnan niya ang kanyang mga kapitbahay. Lahat sila ay walang magawa laban sa mga pulis na may baril. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulis, ang huling nakita niya ay ang mukha ni Rocco. Nakangiti ito sa kanya, isang ngiti ng absolutong tagumpay. Sa kabilang sasakyan, pilit na isinasakay ang 3 umiiyak na bata. Si Bianca ay nasa kamay ng mga korap na pulis. Ang mga bata ay nasa kamay ng kanilang pinakamatinding bangungot. Ang mga ebidensya ay naiwan sa nasunog na bodega. Lahat ay nawala. Ito ang pinakamadilim na gabi sa buhay ni Bianca. Ang gabi kung kailan natalo siya. Ang selda ay malamig at amoy kalawang. Isang maliit na bintana na may rehas na bakal ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag mula sa buwan. Umupo si Bianca sa matigas na semento, niyakap ang kanyang mga tuhod. Ang sakit ng mga pasa sa kanyang mukha at braso ay walang-wala kumpara sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nasa isip niya ang mga mukha ni Cara, Mia at Lara. Ang kanilang mga sigaw habang hinihila sila palayo. Paulit-ulit na tumutunog sa kanyang tenga. Nasaan na kaya sila ngayon? Anong ginagawa sa kanila ni Rocco? Ligtas ba sila? Ang mga tanong ay parang mga asido na unti-unting tumutunaw sa kanyang pag-asa. Nabigo siya. Ipinangako niyang poprotektahan niya sila, pero nabigo siya. Ang kanyang pagmamahal ay hindi sapat para labanan ang kapangyarihan at kasamaan ni Rocco at ng mga tiwaling pulis. Ito ang dark night of the soul. Ang puntong ito sa buhay ni Bianca ay ang pinakamadilim. Napansin niya ang isang maliit na crack sa pader. At bigla niyang naisip ang kahon na bakal. Ang mga dokumento. Ang sulat ni Berting. Nasaan na ang mga yon? Nasunog na ba? O naiwan sa bahay at nakita na ni Rocco? Kung nasunog ang mga yon, wala na siyang ebidensya. Wala nang maniniwala sa kanya. Walang-wala na siya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang selda. Pumasok si Chief Acosta. Ang mukha ay hindi nagpapakita ng anumang damdamin. May kasama siyang 2 gwardya. May bisita ka, sabi ni Acosta. Ang boses ay walang buhay. Pumasok sa loob si Don Gustavo. Nakangisi ito. Isang ngangisis ng isang taong nanalo. Hindi ka na siguro makapaniwala, sabi ni Gustavo. Umupo sa harap ni Bianca na may kumpiyansa. Ang galing ng planong yon, hindi ba? Ang sunog. Sapat lang para sirain ang ebidensya mo, pero hindi sapat para masira ang buong bahay. Kaya ang mga bata, nahanap ni Rocco. Ikaw naman nahuli. Magaling! Pinakita ni Gustavo ang isang sobre. Alam mo ba kung ano ito? Tanong niya. Ang huling alok ni Rocco. Babayaran ka niya. Isang malaking halaga. Pumirma ka sa papel na ito. Ito ay isang pag-amin na ikaw ay nagkamali at voluntaryo mong ibinigay ang mga bata sa ama nila. Magagamit din ito para sa pagkuha ng titulo ng lupa. Dahil nga ikaw ay kidnapper at child abuser. Pumirma ako sa kamatayan ko, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay parang bulong. Hindi sa kamatayan mo, sagot ni Gustavo. Tumatawa. Pumirma ka sa kalayaan mo. Makakalabas ka rito. Makakalimutan mo ang 3 batang iyon at magsisimula ka ulit. Simple lang. Pumirma ka na. Tiningnan ni Bianca ang bolpen na inaalok sa kanya ni Gustavo. Ang kanyang fatal flaw, ang kanyang takot sa labanan, ang kanyang pagiging too nice ay nagbabalik. Magsusuko na lang ba siya? Tatanggapin na lang ba niya ang pagkatalo? Sa sandaling iyon, nakita niya sa kanyang isip ang mukha ni Cara. Ang mga mata nito na puno ng pag-asa nang tawagin niya siyang Mama. Ang kanyang pangako, walang mananakit sa inyo. Ang galit at determinasyon na kanina'y nawawala ay muling nag-alab sa puso ni Bianca. Hindi, sabi niya. At sa pagkakataong ito, hindi na yun isang bulong. Iyon ay isang deklara. Hindi ako pipirma. Nawala ang nangisi ni Don Gustavo. Ano? Sabihin mo kay Rocco, sabi ni Bianca.
Tumayo at humarap kay Gustavo. Sabihin mo sa kanya na kilala ko na ang pamilya niya at alam ko ang ginawa niya sa kanyang asawa. Hindi ako aalis sa bayan na ito at hinding-hindi ko siya hahayaang manalo. Ang lupang yon ay hindi sa inyo. Sa mga pamangkin ko yon. Napuno ng gulat ang mukha ni Gustavo. Mabilis niyang kinuha ang sobre. Ikaw na babae ka. Magsisisi ka sa ginawa mo. Pag-alis ni Gustavo, agad na nagsarado ang pinto. Nakatayo si Bianca sa gitna ng selda. Ang kanyang hininga ay malalim at mabilis. Alam niyang ginawa niya ang tamang desisyon. Pero ang desisyong yon ay nangangahulugan din ng kamatayan niya. Pero hindi pa tapos ang laban. May mga narinig siyang yabag. Muling bumukas ang pinto. Ngunit hindi si Acosta. Isang matandang lalaki ang pumasok. Nakasuot ng malinis na barong Tagalog. Ang mukha nito ay seryoso at may dignidad. Sa likod nito, nandoon si Elena, ang kanyang kaibigan na nurse, at ang kanyang matapang na kapitbahay na si Mang Carding. Hija, sabi ng matandang lalaki, lumapit kay Bianca. Ako si Attorney Ramon de la Cruz. Ako ang abogado ni Berting. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Si Elena at Mang Carding ang nagdala sa akin rito, sabi ni Attorney de la Cruz. Hindi nasunog ang lahat sa bodega. Ang baul ni Berting ay nasa pangangalaga ni Mang Carding. Kinuha niya ito bago pa man dumating ang pulis. Nakahinga ng maluwag si Bianca. Ang mga luha ay umagos sa kanyang mga mata. Ligtas ang ebidensya. At ang mga dokumento na yon, Bianca, patuloy ni Attorney de la Cruz. Mayroon tayong ebidensya. Ang titulo ng lupa ay nasa pangalan ni Dahlia at bilang tita at de facto guardian, ikaw ang may karapatang mag-claim ng temporary custody. Mayroon din tayong sulat mula sa inang nagbibigay babala tungkol kay Rocco. May laban tayo. Inilabas ni Attorney de la Cruz ang isang dokumento. Ito ang bail. Handa ka nang lumabas. Pero meron tayong mas malaking problema. Pinaplano ni Rocco na kunin ang mga bata ngayon din at dalhin sa Maynila. O mas masahol pa, sa ibang bansa. Napatingin si Bianca sa orasan sa dingding. 3:00 na ng madaling araw. Kailangan nating pigilan ang mga bata, sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng sigasig. Wala na tayong oras. Tama, sabi ni Attorney de la Cruz. Pero nasa mansyon sila ni Rocco na may mga gwardya at ang mga pulis ay nasa panig niya. Kung lalabas ka ngayon, Bianca, hindi lang ang buhay mo ang mapapahamak, kundi pati na rin ang huling pag-asa ng mga bata. Inabot ni Attorney de la Cruz ang kanyang kamay kay Bianca. Handa ka na bang labanan ang mga ito, Bianca? Handa ka na bang maging isang tigress? Tiningnan ni Bianca ang kanyang sarili. Ang kanyang putikang damit ang pasa sa kanyang pisngi. Ngumiti siya. Wala akong baril. Wala akong pera, sabi ni Bianca. Pero mayroon akong katotohanan at mayroon akong pagmamahal. Handa na ako. Kinuha niya ang kamay ni Attorney de la Cruz at lumabas sila sa selda. Mayroon tayong 30 minuto bago tuluyang sumikat ang araw. Ang mga bata ay nasa private airport ni Rocco sa kabilang dulo ng bayan, sabi ni Elena na handang-handa na tumulong. Sobra na ang 30 minuto, sabi ni Bianca. Paano ka makakapunta doon? Tanong ni Mang Carding. Ngumiti si Bianca. Mayroon tayong sasakyan, ang lumang farm truck ni Berting, at alam ko kung paano gamitin ang lakas ng lupa para labanan ng demonyo. Ang lumang farm truck ni Berting ay umuungol sa madilim na kalsada. Walang pintuan ng driver at ang makina ay umuubo-ubo na tila may hika, pero tumatakbo ito. Si Bianca ang nagmamaneho at sa tabi niya, nakaupo si Mang Carding. Nasa likuran naman ng truck si Elena at Attorney de la Cruz. Hindi sila nagmamadali. Sila ay nagmamaneho ng may layunin. Ayon sa GPS ng cellphone ni Elena, nasa dulo ng bukid ni Don Gustavo ang private landing strip. Sabi ni Attorney de la Cruz, ang mga papel ay hawak-hawak sa kanyang kamay. At si Rocco malamang ay naghihintay na sa kanyang jet. Hindi na siya makakalipad, sabi ni Bianca.
Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa dilim. Habang papalapit sila sa kalsada na papunta sa private airport, may narinig silang mga sirena. "Pulis siya!" sigaw ni Elena. "Nasa likod natin." "Ang mga bayarang pulis ni Rocco," sabi ni Mang Carding. "Hindi na sila hihinto sa paghahanap sa atin." Napalingon si Bianca sa likod. Ang mga ilaw ng kotse ng pulis ay papalapit na. Mabilis. "Hawak kayo ng mahigpit!" sigaw ni Bianca. Sa isang iglap, inikot niya ang manibela. Sa halip na lumiko papunta sa private airport, mabilis siyang pumasok sa rough road na patungo sa kanyang dating bukid. Ang truck ay tumatalbog-talbog sa lubak-lubak na kalsada. "Bianca, saan tayo pupunta?" sigaw ni Attorney De La Cruz. "Sa bukid ko," sagot ni Bianca. "Ang lugar na sinubukan nilang nakawin. Dito natin sila haharapin." Nang sundan ng mga pulis ang farm truck ni Bianca, napunta sila sa isang lugar kung saan ang lupa ay minahan na ni Don Gustavo para sa lithium. Isang lubak-lubak, maputik at delikadong lugar. "Hindi sila pwedeng dumaan dito," sigaw ng isang pulis. Delikado. Pero huli na ang lahat. Sa galit ng mga pulis, sinubukan nilang sundan si Bianca. At dahil sa bigat at bilis ng kanilang sasakyan, hindi nagtagal, ang dalawang kotse ng pulis ay natrap. Sa malalim na putikan, huminto si Bianca. Bumaba sila sa truck. "Ito ang mangyayari kapag nilabanan mo ang lupa," sabi ni Mang Carding, ngumiti. "Panalo tayo sa unang laban." Ipinagpatuloy ni Bianca ang pagmamaneho papunta sa direksyon ng private airport. Nang makarating sila sa private strip, nakita nila ito. Isang puting jet ang naghihintay at sa tapat nito, isang black van. Sa labas ng van, nakita ni Bianca ang tatlong maliliit na figura, sina Cara, Mia at Lara. Ang kanilang mga muka ay pagod at luhaan at sa tabi nila, si Rocco. "Rocco!" sigaw ni Bianca, bumaba sa truck. Natigilan si Rocco. Hindi niya inaasahan ang pagdating ni Bianca. "Paano ka nakatakas?" tanong niya, nagulantang. "Ang katotohanan ay hindi makukulong," sagot ni Bianca. "Ibigay mo sa akin ang mga pamangkin ko." "Hindi!" sigaw ni Rocco. "Sila ay akin. Ang lahat ng kayamanan ay mapupunta sa akin." Hinila niya si Cara at itinago ito sa likod niya. "Tingnan mo, Rocco. Hindi mo kailangan ang mga bata," sabi ni Attorney De La Cruz. Lumapit, hawak ang mga dokumento. "Ang kayamanan na hinahanap mo ay nandito." Itinaas ni Attorney De La Cruz ang mga deed of sale at ang last will and testament ni Dahlia na naglilipat ng lahat ng pag-aari kay Berting at ang huli ay nagtatalaga kay Bianca bilang tagapag-alaga. "Alam na namin ang tungkol sa lithium. Alam na namin ang lahat at alam namin na ikaw ang pumatay kay Dahlia para makuha ang pera. Mayroon kaming ebidensya, sulat kamay niya, na nagsasabing ikaw ay isang demonyo." Deklara ni Attorney De La Cruz. "Kasinungalingan!" sigaw ni Rocco. Pero bago pa man niya matapos ang kanyang salita, may isang pamilyar na kotse ang dumating. Si Don Gustavo. "Rocco, nasaan na ang pera ko? Nasaan na ang aking bahagi ng lupa? Sinabi ko sa'yo na ang lupa na yon ay may lithium." Sigaw ni Gustavo, na ngayon ay galit na dahil hindi niya nakuha ang kanyang gusto. Ang pag-amin ni Gustavo na ginawa sa harap ng lahat ay ang huling twist na kailangan nila. Tiningnan ni Rocco si Gustavo nang may pagkasuklam. Hindi na niya kailangan ang matanda. Hinugot niya ang isang baril mula sa kanyang bulsa. "Wala kang mapapala," sigaw ni Rocco. "Wala na akong pakialam sa lupa. Ang gusto ko ay ang kalayaan ko. At ang mga bata ang magbibigay niyon." Itinutok niya ang baril kay Bianca. "Isa!" sigaw niya. "Iwan mo ang mga bata at umalis kayo." Ngayon din. Ang mga puso ni na Attorney De La Cruz, Elena at Mang Carding ay kumabog ng malakas. Pero si Bianca, nanatili siyang matatag. Tiningnan niya si Rocco. "Hindi," sabi ni Bianca. "Hindi ako aalis. Hindi mo na ako pwedeng takutin.
Pinikit ni Rocco ang kanyang mga mata sa matinding galit. Handa na siyang bumaril. Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, isang matigas at mabigat na bagay ang tumama sa kanyang likod. Blag si Don Gustavo. Sa galit niya, sinunggaban niya si Rocco. Nag-away sila para sa baril. Gumulong sila sa lupa. Isang putok ang umalingaw-ngaw. Napasinghap ang lahat. Si Bianca, hindi na siya nag-isip. Mabilis siyang tumakbo papunta sa tatlong bata. Niyakap niya sila ng mahigpit. Itinatago ang kanilang mga mukha sa kanyang dibdib. Nang tumingin siya pabalik, nakita niya ang resulta ng gulo. Si Rocco, nakahandusay sa lupa, duguan. Ang baril ay nasa tabi niya. At si Don Gustavo, humihingal, nakatingin lang sa nangyari. Hindi nagtagal, isang grupo ng legit na pulis, ang mga pulis na tinawag ni Attorney De La Cruz sa Maynila, ang dumating. Hindi na sila mga tauhan ni Chief Acosta. Inaresto si Rocco, inaresto si Don Gustavo. Ang mga tiwaling pulis ay inaresto rin. Ang huling eksena ay nagtatapos sa pagyakap ng 4 na mag-ina. Ligtas na tayo mga anak, bulong ni Bianca. Pero habang sinasabi niya yon, tumingin si Kara kay Rocco na pinipilit isakay sa police car. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng takot. Alam ni Bianca na ang baril ay hindi pumatay sa demonyo. Ang baril ay binaril lang ang kanyang balat. Ang tunay na laban para sa paghilom ay ngayon palang magsisimula. Lumipas ang ilang linggo. Ang bakas ng sunog sa bodega ay natakpan na ng mga bagong usbong na damo. Ang hangin ay hindi na nagdadala ng amoy ng usok, kundi ng halimuyak ng basang lupa at ng mga bulaklak na muling namumukadkad. Ang kapayapaan ay bumalik sa bukid, ngunit ito ay isang kapayapaang marupok na anumang sandali ay maaaring mabasag. Isang gabi, nagising si Bianca sa isang mahinang iyak. Galing ito sa kwarto ng mga bata. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya si Kara na nakaupo sa kama, nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa dilim. "Mama!" Bulong nito. Ang boses ay basag. "Napanaginipan ko po ulit siya. Ang halimaw." Umupo si Bianca sa tabi ni Kara at niyakap ito ng mahigpit. Ito na ang 3 beses sa linggong ito. Ang mga sugat sa katawan ay naghilom na, ngunit ang mga sugat sa isipan ay mas matagal magamot. "Shh, anak," alon ni Bianca. Hinahaplos ang buhok ng bata. "Panaginip lang yon. Wala na siya. Hindi na niya tayo masasaktan." "Pero paano po kung makawala siya?" tanong ni Kara. Ang takot ay totoo sa kanyang boses. "Paano po kung babalik siya?" Tiningnan ni Bianca ang kanyang anak. Alam niyang hindi sapat ang simpleng pagsasabing okay lang ang lahat. Kailangan nilang labanan ang multo ng nakaraan. "Kara, makinig ka sa akin," sabi ni Bianca. Hinawakan ang magkabilang pisngi ng bata at tiningnan ito ng diretso sa mata. "Mas malakas tayo kaysa sa kanya. Mas matapang tayo kaysa sa kahit anong halimaw. At alam mo bakit?" Umiling si Kara. "Dahil magkakasama tayo," sabi ni Bianca. "At ang pagmamahal natin. Walang halimaw ang kayang tumalo sa pagmamahal natin." Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Bianca na hindi lang si Kara ang kanyang kinakausap, kundi pati na rin ang sarili niya. Kinabukasan, may ginawa si Bianca. Dinala niya ang 3 bata sa bayan, hindi sa sementeryo, kundi sa isang maliit na tindahan ng mga halaman. "Pipili tayo ng puno," sabi niya. Pumili sila ng isang maliit na puno ng nara, ang pambansang puno ng Pilipinas, na kilala sa tibay at ganda nito. Dinala nila ang puno sa isang espesyal na lugar sa kanilang bukid, isang lugar kung saan kitang-kita ang pagsikat at paglubog ng araw. Sa lugar kung saan dati nakatayo ang nasunog na bodega. "Dito natin siya itatanim," sabi ni Bianca. "Mula sa abo ng masamang nakaraan, magpapatubo tayo ng bagong buhay." Sama-sama silang naghukay. Hinawakan ni Bianca ang pala, habang ang 3 bata ay gumagamit ng kanilang
maliliit na kamay para alisin ang lupa. Bawat piraso ng lupa na ilalagay natin, sabi ni Bianca, ay isang masamang alaala na ibinabaon natin at pinapalitan ng pag-asa. Inilagay nila ang puno sa hukay. Isa-isang naglagay ng lupa ang mga bata sa paligid ng mga ugat. Si Mia ay tumatawa habang nadudumihan ang kanyang mga kamay. Si Lara ay seryosong pinupuno ang bawat espasyo. At si Cara, habang naglalagay ng lupa, isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Nang matapos sila, sama-sama nilang diniligan ang bagong tanim na puno. Ito ang puno natin, deklara ni Bianca. Ang puno ng pamilya Sandoval. Aalagaan natin ito. Papalakihin natin ito. At balang araw, kapag malaki na ito, uupo tayo sa ilalim ng lilim nito at maaalala natin ang araw na ito, ang araw na pinili nating magsimula muli. Pagbalik nila sa bahay pagod pero masaya, binuksan ni Bianca ang radyo. Habang naghahanda siya ng merienda, isang balita ang narinig nila. Hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo si Rocco Del Mar matapos mapatunayang nagkasala sa pagpatay sa kanyang asawang si Dalia at sa maraming iba pang kaso. Ang kanyang kasabwat na si Don Gustavo ay nahaharap din sa mahabang sentensya. Ang hustisya ay nagwagi para sa pamilya Sandoval. Natigilan silang lahat. Nagkatinginan sila. Walang nagsalita. Pero sa katahimikang yon, isang mabigat na kadena ang tila nalagot. Isang butil ng luha ang pumatak sa mata ni Bianca. Hindi luha ng lungkot, kundi luha ng kaluwagan. Lumapit si Cara sa kanya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na po siya babalik, Mama, sabi ni Cara. Hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pahayag. Hindi na, sagot ni Bianca. Pinipisil ang kamay ng anak. Tapos na. Nang hapong yon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, magkakasama silang apat na nakaupo sa damuhan. Hindi sila naglalaro. Tahimik lang silang nakatingin sa kanilang bagong tanim na puno ng nara. Ang maliit na puno ay matatag na nakatayo. Ang mga dahon nito ay sumasayaw sa mahinang hangin. Niyakap ni Bianca ang kanyang tatlong anak. Ang init ng kanilang mga katawan ang nagsilbing kanyang lakas. Hindi na siya ang babaeng takot sa kulog at bagyo. Siya na mismo ang kanlungan. Ang yaman ay hindi pala lithium na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang tunay na yaman ay ang pamilyang itinanim mo mula sa pagmamahal, diniligan ng sakripisyo, at pinalago ng pag-asa pagkatapos manalasa ang pinakamalakas na bagyo.